Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. CAB, binaba ang pamasahe sa eroplano ngayong Pebrero. Higit 500 pamilya sa Davao Region apektado sa matinding pag-ulan dulot ng shear line. China Embassy, nanindigang dapat respetuhin ng Pilipinas ang One China Policy. Startup QC Program, pinalawig ang kompetisyon para sa mga estudyante. 3 dayuhan sa NAIA, inaresto ng BI dahil sa paglabag ng immigration law. K-pop diva na si IU, magbabalik sa bansa para sa isang concert sa Hunyo. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, alinsunod sa nagbabadyang matinding epekto ng El Nino phenomenon, nakahanda ang Local Water Utilities Administration o LWA para mapalakas ang kasalukuyang supply ng tubig sa bansa. Ayon kay Administrator Vicente Homer Reville, patuloy ang pakikipagtulungan ng ahensya sa mga local government unit, stakeholders at komunidad sa Pilipinas para ipaalam ang tamang impormasyon ukol sa El Nino. Kaugnay nito ay inaatasan din ng administrasyon ang mga water district na magkaroon ng water supply inventory at pagkakaroon ng direktibang 10% reservation measures sa paggamit ng tubig. Sa ibang balita, upang matulungan at magabayan ang mga negosyante hinggil sa kanilang tax obligations, nagsagawa ng isang nationwide tax compliance verification drive ang Bureau of Internal Revenue simula ngayong araw. Ang kaganapan niyan ang tinutukan ni Princess Castro. Isinagawa ng Bureau of Internal Revenue o BIR officers ang unang araw ng 2-day nationwide tax compliance verification drive sa mga establishmento sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw. Ang tax compliance verification drive na ito ay layong turuan ang mga taxpayers hinggil sa mga katanungan sa kanilang obligasyon sa buwis at higit na mapaunlad ang kanilang kaalaman ukol dito. Ang inspeksyon ay pinangunahan ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa isang mall sa lungsod ng Mandaluyong kung saan inikutan niya ang ilang mall stalls upang magsagawa ng pagsusuri. Ayon kay BIR Commissioner Lumagi Jr., naging maayos naman ang lagay ng ilang stalls na kanyang sinuri, ngunit hindi anya maiiwasan ang ilang pagkukulang gaya ng issue receipts o pag-i-issue sa resibo. Para ma-educate ang ating mga taxpayers at hindi para mag-penalize. So tinitingnan natin kung ano yung mga pagkukulang nila at yung mga potential na hindi nila ginagawa at turuan natin sila kung ano ang dapat nilang ginagawa para makapag-comply. So this is a friendly approach. Yan po ang gusto natin na maging concentration ngayon. Tulungan ang mga taxpayers at maintindihan nila ang mga dapat nilang i-comply sa ating batas. Dagdag niya pang pahayag, marami sa mga negosyante ang hindi nakarehistro sa BIR, bunsod ng kakulangan sa impormasyon hinggil sa kanilang dapat gawin. Kaya ayon kay Lumagi, inilulunsad ng ahensya ang ganitong mga gawain at proyekto upang mapabilis, mapagaan at mapadali ang tax obligation ng mga taxpayers na magdudulot ng pagdami ng bilang ng mga magko-comply at magbabayad ng tamang buwis. Kaya friendly approach kasi na iniintindihan naman natin na ang tax ay napakakomplikadong proseso, kaya naman hindi ganun kadaling intindihin, kaya inaayos namin dito sa aming ahensya na we make sure that we go the extra mile in explaining to the taxpayers their tax obligations. Samantala, ang inspeksyon na ito ay magpapatuloy hanggang bukas, 19 ng Enero, at muling aarangkada sa susunod na 3 buwan upang malaman kung ang mga establishmentong kanilang pinuntahan ay sumunod at nag-comply sa mga requirements na hinihingi ng ahensya. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Nag-anunsyo ang Civil Aeronautics Board o CAB ukol sa pagbaba ng fuel surcharge. Kung kaya't para naman sa mga biyahero, magandang balita ho na bababa na ang pamasahe sa eroplano ngayong nalalapit na buwan ng Pebrero. Sa abiso ng CAB, ang fuel surcharge ay bumaba sa level 5 mula sa antas nitong level 6. Timing din naman ito dahil maraming mga airlines ang nag-offer ng mababang presyo kasabay ng mga pagdiriwang ng iba't ibang kapistahan sa bansa. Pinasinayaan na kahapon sa Maynila ang showcase area ng Pasig River Development Project na siyang makapagpapaunlad ng turismo at transportasyon sa lungsod. Alamin ang detalye sa ulat ni Francis Reyodique. Tinatayang 18 bilyong halaga ang Pasig River Urban Development Project na ito na may 500 kilometrong showcase area na pinasinayaan kahapon sa Maynila. Ito ay alinsunod sa Executive Order No. 35 noong Hulyo noong nakaraang taon para sa rehabilitasyon ng Pasig River. Hindi lamang beautification kundi sa ilalim ng EO na ito ay dapat gawing akma ito para mas mapaunlad ang turismo at transportasyon sa lungsod. Ang lugar na ito ay magsisilbi umanong recreational park dahil gagawing jogging at biking spot ang lugar na ito na siyang magkokonekta sa Manila Bay at Laguna Bay. Sa proyektong ito ay 10,000 informal settler family umano ang masasagasaan, ngunit ayon sa Pangulo ay ililipat sila sa 2 malalaking housing projects ng administrasyon. Ang nasabing proyekto ay planong matapos sa loob ng 3 taon. Francis Reyodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay formal nang itinurn over ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang core shelter unit sa 309 na household beneficiaries mula sa 25 barangay sa munisipalidad ng Difun sa lalawigan ng Quirino. Ang proyektong ito ay bahagi ng Core Shelter Assistance Program o CSAP na naglalayong bigyan ng disenteng matutuluyan ang mga residenteng nawalan ng tirahan bunsod ng bagyong Kiel at Pidring na naganap noong 2012. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, nasa 552 pamilya na ang apektado ng masamang panahon bunsod ng shoreline sa Davao Region. Sa pinakahuling ulat na inilabas nitong Miyerkules, sinabi ng ahensya na ang bilang na ito ay katumbas ng mahigit 2,000 katao na naninirahan sa 14 na barangay sa lalawigan ng Davao de Oro, Davao Occidental at Davao Oriental. Mula sa kabuuang bilang na ito, 7 activated evacuation facility ang kasalukuyan nagbibigay ng serbisyo sa 1,800 katao na nasa halos 500 na pamilya. Para sa ulat panahon, posible pa rin ang flash flood sa Caraga, Davao Region at Northern Mindanao. Habang dulot naman ng amihan ang nararanasang mga pag-ulan sa Cagayan Valley at Aurora, bahagyang pag-ulan sa Metro Manila, Visayas at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. PBBM ipinag-utos na gawing world-class ang industriya ng maritime ng Pilipinas. DBM Secretary Amena Pangandaman ibinahagi ang pondo na nakalaan sa national budget ngayong taon. China Embassy nanindigang dapat respetuhin ng Pilipinas ang One China policy. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat makasabay ang maritime industry ng Pilipinas sa world-class na standards.
Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang ilang mga rules and regulation ng bansa hinggil sa maritime industry ay obsolete o lipas na. Kaya naman iniutos ng Pangulo sa isang briefing kahapon sa Malacanang na dapat maging world-class na ang standard ng maritime ng Pilipinas. Ang direktibang ito ay para sa Maritime Industry Authority o Marina matapos nitong ipresenta ang Maritime Industry Development 2028 o MIDP 2028. Layon umano nito ang mas pinalakas at mas maaasahang serbisyong marino kung saan pagtutuon ng pansin ang kasalukuyang sea requirements ng bansa. Ayon sa Pangulo, upang mapagtagumpayan ang nasabing hangarin ay nararapat munang pagandahin ang sistema. Nakaakibat na rin ang pagsusulong ng mahusay na kakayahan ng mga Pilipinong marino. Kasama sa nasabing MIDP 2028 ay ang pagpapaunlad ng industriya ng paggawa at pagsasaayos ng mga barko sa Pilipinas. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa budget ngayong taon ay inilahad ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amenah Pangandaman na prioridad dito ang kalusugan at edukasyon. Narito si Daniza Lopez para sa balita. Tinalakay ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amenah Pangandaman ang national budget ngayong 2024 sa Malate, Manila kahapon, ika-17 ng Enero. Isang pangunahing inisyatibo na inihayag ng sekretarya ay ang pagsisimula ng kagawaran sa Digital Transformation Roadmap. We've been investing hard to digitalize all our systems kasi nga po, we release the budget, di ba? Pera din po yung hinahandle namin. So we are now again also starting to invest on cybersecurity naman po measures. Binigyang diin ni Pangandaman ang kahalagahan ng mga hakbang sa cybersecurity upang mapanatili ang seguridad ng sistema ng pamahalaan sa paglaki ng digitalization. Ukol naman sa kalusugan at edukasyon, binanggit ni Pangandaman na mayroong sapat na pondo para rito, gaya ng pondo para sa mga gusali ng paaralan, guro at karagdagang kagamitan pang edukasyon. Consistent po, gusto natin magkaroon tayo ng a productive society, healthy and productive society. Health will remain a priority, education will remain a priority. Ngunit ibinahagi din niya na sa budget deliberations ay may pagkakataon na nagkakaroon ng adjustments sa iba't ibang proyekto kung saan mayroong mababawasan at mayroon namang madadagdag na pondo. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Muling nanindigan ang China na nararapat lamang na respetuhin ng Pilipinas ang One China policy nang sa gayon ay manatili ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Ito ang pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, kung saan nanawagan ito na irespeto ang internal affairs ng China at resolbahin ang issue ng mabuti. Depensa naman ng DFA, nirerespeto nito ang patakaran ng China. Paglilinaw ng ahensya, ito lamang ay paraan ng pagpapasalamat ng Pilipinas sa Taiwan sa pagtanggap ng mahigit 200,000 mga OFW. Para sa makabagong industriya, alinsunod sa layuning mapaunlad ang paggamit ng teknolohiya sa lungsod, pinalawak ng pamahalaang lungsod ng Quezon City ang Startup QC program nito. Alamin natin yan sa ulat ni Princess Castro. Ang Startup QC program ay ang unang local government unit-led startup initiative na layong isulong ang inobasyon, entrepreneurship at bigyan ng kapangyarihan ang local startup community sa Quezon City. Layunin ng programang ito na bumuo ng mga makabagong ideya sa negosyo ng mga kabataan sa pamamagitan ng mga financial grant at mentorship session. Ayon sa alkalde ng lungsod na si Joy Belmonte, ang mga mag-aaral sa mga paaralan sa QC ay may malaking potensyal na maging leader ng negosyo, mga innovator at mga malikhaing palaisip.
Kaugnay nito ay nakipagtulungan ng pamahalaang lungsod ng Quezon sa Local Economic and Investments Promotion Office, mga pangunahing ahensya ng gobyerno, kolehiyo, universidad at mga miyembro ng startup community para simulan ang paparating na kompetisyon na nakaschedule sa buwan ng Abril ngayong taon. Sa pamamagitan ng kompetisyong ito, mapapaunlad ang potensyal at kakayahan ng mga mag-aaral at matulungan silang lumikha ng susunod na kwento ng tagumpay sa negosyo. Ang Startup QC Student Competition ay bukas sa mga individual at grupo na may hindi bababa sa isang miyembro na naninirahan sa Quezon City, 18 taong gulang at kasalukuyang naka-enroll sa anumang kolehiyo o universidad sa Pilipinas. Ang mga mananalo ay magkakaroon ng pagkakataong manalo ng hanggang 100,000 piso at iba pang consolation prize bilang karagdagan sa kakaibang learning experience na inaalok ng kompetisyon. Para sa mga nais magparehistro, mangyari lamang na pumunta sa kanilang online QCE services website na naka-flash sa inyong TV screen. Ang deadline para sa aplikasyon ay sa 16 ng Pebrero taong kasalukuyan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sinigurado ng kalihim sa Department of the Interior and Local Government o DILG na si Benhur Abalos na wala nang magiging delay sa promotion ng mga opisyal sa Philippine National Police o PNP. Ito ay base sa resolusyon ng National Commission o NAPOLCOM upang mapabilis ang pagsugpo sa droga, krimen at korupsyon. Aniya, di lamang ang promotion ang papabilisin, kundi ang mga aksyon at parusa din sa hindi kaaya-ayang pag-uugali at paglabag sa batas ng mga opisyal. Sa ibang balita, ang Philippine Coast Guard o PCG ay tumugon sa isang maritime incident kamakailan na kinakasangkutan ng isang distressed motor bangka ng National Power Corporation o NAPOCOR sa kalapit na karagatan ng Barangay Poblacion, San Agustin sa Romblon. 6 na individual ang sakay ng nasabing motor bangka, kabilang ang kapitan nito, 2 tripulante at 3 tauhan ng NAPOCOR. Ang motorbangka ay kinuha ng Coast Guard Search and Rescue Team at dinala ang 6 na nasagip na individual sa San Agustin Port na nasa mabuting pisikal na kondisyon. Halos 80 milyong halaga ng makinarya. Ilan lamang yan sa mga pinamahagi ng Department of Agriculture kaugnay ng programa sa RCEF upang matugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka sa Tarlac. Tungayan ang ulat na ito. Kasama ang Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization o PhilMec, pati na rin ang Department of Agriculture o DA, na mahagi ito ng 79 na milyon at higit sa 200,000 halaga ng makinarya sa mga magsasaka ng Tarlac City. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF para mas mapabilis ang pag-unlad at pagtaas ng kalidad sa proseso ng pagsasaka sa kanilang lugar. Samantala, ang mga nasabing makinarya ay mga wheel tractor, hand tractor at iba pa para mapabilis ang produksyon ng bigas. Nagpahayag naman ang ahensya na lubos silang umaasang mas umunlad pa ang sektor ng agrikultura sa probinsya ng Tarlac bilang isa ito sa pangunahing kabuhayan ng mga taong naninirahan rito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. 4PH Project, planong magtayo ng modernong pabahay sa San Juan City. Tatlong dayuhan sa NAIA inaresto ng BI dahil sa paglabag ng immigration law. TripAdvisor 2024 itinalaga ang Palawan bilang isa sa world's top trending destination. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Modernong bahay, malakondominium ang disenyo. Yan ang planong itayo ng programang 4PH sa lungsod ng San Juan, kaugnay ang Department of Human Settlements and Urban Development, pati na rin ang DILG. Para sa ulat, narito ang detalye. Matapos ang kamakailang pagpupulong sa mga alkalde ng Metro Manila ukol sa proyekto ng pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH, muling nag-ugnay ang mga kalihim ng DHSUD o Department of Human Settlements and Urban Development at DILG o Department of the Interior and Local Government para bisitahin ang lokasyon ng pagtatayuan sa mga planong pabahay. Nagpahayag naman si DILG Secretary Benhur Abalos na ang proyektong ito ay para sa mga walang tirahang mamamayan sa Metro Manila, kung saan ang planong pabahay ay makabago ang disenyo ng malacondominium na nag-ookupa ng higit sa 2,600 metro ng lupain na mayroong kabuuang higit sa 500 residential units kung saan 28 square meters ang bawat unit nito. Aniya, ang proyektong ito ay bahagi ng Bagong Pilipinas campaign ng administrasyon upang makamit ang mga layunin sa loob ng kanilang termino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Tatlong dayuhan ang inaresto ng Bureau of Immigration o BI dahil sa ilang paglabag nito sa mga otoridad ng immigration. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, 2 sa mga puganteng dayuhan ay napag-alamang Chinese, samantala ang isa ay Japanese. Ayon sa ahensya, mahigpit na ipinagbabawal sa bansa ang pamamalagi ng mga dayuhang sangkot sa anumang uri ng krimen. Sa kasalukuyan, dinala ang 3 pugante sa BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa para sa kanilang nalalapit na deportasyon. Ang Palawan ay muli na namang nakakuha ng isa pang presteryosong parangal sa pagkakataong ito bilang isa sa world's trending destination para sa 2024 Trip Advisory, ang world's largest travel site para sa travel deals at reviews. Ang parangal na ito ng Palawan ay kasama ng mga sikat na destinasyon sa buong mundo, kabilang ang Tokyo sa Japan, Seoul sa South Korea, Halong Bay at Sapa sa Vietnam, Bogota sa Colombia, Pattaya sa Thailand, Casablanca sa Morocco at Taipei sa Taiwan. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, ang parangal ay nagpapakita na ang Palawan ay isang lugar na dapat puntahan para sa mga manlalakbay na naghahanap ng nakakaengganyo o kahanga-hangang karanasan. Philo-UANAS, get ready and save the date dahil nalalapit na ang pagbabalik sa bansa ng South Korean pop diva na si IU para sa kanyang paparating na concert na gaganapin sa Philippine Arena. Sa social media accounts ng singer, ibinahagi nito na ang nasabing concert ay magaganap sa ika-unang araw ng Hunyo bilang bahagi ng kanyang world tour na Her. Samantala ay hindi pa nagbibigay ng mga karagdagang detalye ukol sa concert tulad ng ticket prices at seat plan. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. CAB, binaba ang pamasahe sa eroplano ngayong Pebrero. Higit 500 pamilya sa Davao Region apektado sa matinding pag-ulan dulot ng shear line. China Embassy nanindigang dapat respetuhin ng Pilipinas ang One China policy. Startup QC Program, pinalawig ang kompetisyon para sa mga estudyante. 3 dayuhan sa NAIA, inaresto ng BI dahil sa paglabag ng immigration law. K-pop diva na si IU, magbabalik sa bansa para sa isang concert sa Hunyo. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.